So naghahanap ba kayo mga katribo ng pinakasulit na mags para sa NMAX V2? City of Urdaneta. Pero kasi Daniel, Kulang, hindi dapat gulong lang. Kulang ng ang mataas na rin. dito sa pakiramdam habang dinadrive ko mga katribo, ibang iba. Yan. Oo. First time natin magkita, no? Pakiramdam ko mas gumaan ng konti ng motor mga katribo. So, salamat boss. Thank you. At ayun! Napakaganda ng mags natin mga katribo. Yo, so what is up sa inyo mga katribo, no? So naghahanap ba kayo mga katribo ng pinakasulit na mags para sa NMAX V2? Kung oo, para sa yung video na to mga katribo. So for this video mga katribo ay pupunta tayo ng Urdaneta. Pero may dadaanan muna tayo dito sa Pusarubio mga katribo. So andito na tayo ngayon sa boundary ng Dagupan at Mangaldan. At papunta na tayo ng Pusarubio ngayon. Dahil magpapapalit tayo ng ating, or ipapagawa natin itong ating racing seat. So bumiyahe na ako kanina mula Alaminos hanggang dito. So alas 7 ako umalis doon, tapos ngayon is around 8:33 na. At yun, pupuntahan din natin ngayon yung papayos din natin ngayon yung ating gulong dahil medyo tumutunog na. So magpapalit tayo ng RCB SP500. Shoutout nga pala dyan Michael Evangelista, trupa sa pakalupit na mags. What? Bro, what are you talking about, man? Ayun lang. Bakit may ano yung aking gulong? May bitak. So ayan. So pumunta na tayo dun ngayon mga katribo. At let's go. Medyo tinanghali na nga tayo buti na lang hindi masyadong traffic dito. So medyo matagal na rin nga pala mga katribo simula nung maghanap tayo ng SP500 dahil sobrang hirap din maghanap nito sa marketplace. Buti na nga lang itong trupa natin binebenta niya na yung kanyang SP500. Okay. At nasakto rin mga katribo na naghahanap tayo kasi nga yung gulong natin tumutunog na, lumalagotok na. So yun yung ano natin, isa sa mga gagawin natin mga katribo. Kaya naman papagawa na natin siya ngayon. Sa wakas papagawa na natin siya. So medyo malayo-layo yung loop na tatakbay natin ngayon mga katribo. Hindi ko lang alam kung ilang kilometers na yung natakbo natin mula sa Alaminos. Mamaya pagdating natin ng Pusarubio, kakalculate ko na lang. Itong dinadaanan natin mga katribo, ito yung pinaka shortest na route papuntang Pusarubio. So nag-shortcut tayo mga katribo. 85 na lang ang ano dito Sa iba yan 88 pa, 89 ganun. Dito 85 lang. Na-imagine ko na mga katribo yung magiging itsura ng motor natin pagka naayos na yung gulong natin. So angas may. Ito yung tinatawag nilang RC build. Diba? Ano pa bang kulang sa atin? Brake hose na RCB, yung master, brake master, yung reservoir na S1FL, wala pa ako nun. Nagkakami na handle grips. So Mangaldan na tayo mga katribo. Parang di ko trip yung resulta ng 1mm na washer sa panggilid natin mga katribo. Parang nawalan ako ng dulo, parang ganon. Pero malakas yung hatak niya, oo, malakas yung hatak niya mga katribo. Actually mas responsive nga siya kaysa dun sa stock na washer So mapapansin nyo mga katribo, naglagay na tayo ng 1mm washer dito nga sa ating panggilid, dun sa ating CVT. I mean dun sa ating pulley. Dahil gusto kong mawala yung vibration. Nawala naman yung vibration mga katribo. Kasi napaka minimal lang ng vibration niya. Yun nga lang, parang nawala naman ako ng dulo mga katribo. Parang alam mo yun, parang mahangganan yung dulo niya. So kakanan na tayo dito. Ayan Manawag to San Jacinto. Sa San Jacinto tayo pupunta, tapos may daan doon, diretso na siya ng Pusarubio. Ilaya rin ng narating ng 200 natin Lagpas pa yun ng Alaminos kanina, tapos nandito na tayo ngayon sa Mangaldan. Ilang liters din yan, parang nasa 2 liters 2 liters may get. Oo. Alright, checkpoint tayo.
Apo. Alright mga katribo, so dito na tayo sa may San Jacinto. At dito na tayo sa may shortcut ngayon. Natutuwa lang ako kasi inayos na nila tong daan na to. Pangatlong beses ko nang dadaan dito mga katribo. So ito yung dinadaanan ko mga katribo kapag pupunta ako ng Baguio. Medyo baku-baku lang yung daan pero kaya naman. Straight na kasi to eh. Shortest way to mga katribo pagpunta ng Posorobio or Baguio. Maraming mga road construction dito ah. Kailangan na nating mag gloves. Medyo mainit na eh. Paldo na naman. Pero given naman na kasi yan. Kasi sobrang pangit din kasi talaga ng daan dito mga katribo. Di mas magiging maganda na ang daan dito kapag pupunta tayo ng Baguio dahil dire-diretso na. Naayos na nila eh. Checkpoint again. Ang daming checkpoint ah. Ano yun po? Sa Posorobio po. Thank you po. Ang daming checkpoint ano. Pangalawa na yun man. So dito nga mga katribo sa Posorobio, dito natin kukunin yung racing seat natin. So dito sa racing seat natin mga katribo, hindi rin madali yung paghanap dito ah. Yung iba kasi mahal. So mangyayari na ito mga katribo, swap method. Swap sa stock seat method. Kumbaga itong stock seat natin mga katribo, ipapalit natin sa racing seat. And then mag-a-add lang tayo ng konti. Pwede na! So, yung kasing dati sa pinagpagawan ko ng racing seat natin sa Raider mga katribo, ang nangyari doon, yung stock seat mismo, yun yung ginawa na racing seat. So, nagdagdag lang siya doon ng mga foam, tapos pinalitan yung seat cover ng Liha type, okay? And then, inantay ko siya ng halos buong maghapon ako doon eh. Hapon na ako nakauwi. So, dito, mangyayari, mas mabilis yung process. And then, at the same time, nakuha yung hulma na gusto ko. Ayoko kasi yung masyadong flat seat, kumbaga. Gusto ko yung saktong-sakto lang. Medyo siguro mag-struggle lang tayo ng konti kasi nga medyo mas mataas siya ng konti. Kaso lang, syempre, kaya nga nang nabanggit ko, pagsasanay na natin yan kasi nga later on, bibili rin tayo ng big bike natin. Yeah, boy. Manifesting in God's grace, diba? So yan, at the same time, para mas maganda na rin maging tindigan itong motor natin, syempre magpapakabit tayo ng RCB SP500 eh. Syempre dapat lang na naka-racing seat tayo, diba? So ito, on the way na to ng Posorobio mga katribo. Ito na yung medyo okay yung daan. Kung matatandaan nyo, dito rin ako dumaan nung nagpunta ako ng Baguio. Tapos pagkatapos dito sa Posorobio mga katribo, going naman tayo ng Urdaneta. Kikitain natin doon si Daniel tsaka si John Michael Evangelista. So doon kay John Michael Evangelista, doon natin nakuha yung mags. Tumutunog kasi yung mags natin mga katribo eh. Pwede na! Grabe, 92 pa dito. Ako, ano to? May patay pa yata man. Patay nga. Alright mga katribo, so malapit na tayo doon sa shop. Posorobio na rin pala tayo mga katribo. Hindi ko lang alam kung makakadaan tayo dito sa may likod. Sana makadaan tayo. So para sa mga gustong magpa-swap dyan ng racing seat mga katribo, pwede naman dito. Basta sundan nyo lang tong dinadaanan ko. Likod daw ng palengke mga katribo eh. Tapos dito kakaliwa. Eto na tayo mga katribo. May motor shop ba dito? Yan yata yung motor shop na yun eh, diba? Wala dito eh man. Saan banda? Ay! Ayun. Double check mo naman mas. Buksan ko na ha. Yung lalak ng mus no? Diba? Bukas. Okay naman boss? Ang inaano ko lang dito yung tabas ng... Ay, tama. Boss, saktuan lang. Okay lang. Ang makakas namin, yung aero, medyo makakas ng konti. Oo. Wala,
Vlogger ko yung boss mo. Ha? Vlogger ko yun, no? Nag-ano lang, video-video lang. Maganda rin yung tsura niya. Ayan, so okay na yung upuan natin mga katribo. Angas, di ba? Nakuha natin dito kay sir. Anong pangalan niyo, sir? Miko Blanco. Okay. So sa mga gustong magpagawa ng upuan ninyo, ayun, ang process na ito is yung stock pinalit dito. Pero yung frame niya, same lang din, stock lang din. Tapos mag-add lang kayo ng konti, then yun na, okay na, di ba? Ganun lang kasimple. So salamat, boss. Thank you. Thank you. Sige. Punta pa akong ordaneta eh. Thank you. Okay na. Po, saan ang palabas dito? Dito? Pwede dito? Ito. Okay, sige. Umikot-ikot ako dyan eh. Okay. Sige boss, thank you. Thank you. Okay din naman mga katribo. Angas siya ha. Medyo mas namurong lang ako dito ng konti. Pero yung feeling, ganun pa rin naman. Mas umangas lang ng konti yung motor mga katribo. Alright mga katribo, so ito, palabas na tayo ng highway. At on the way na tayo ng Ordaneta mga katribo. Let's go! Napakaangas nitong upuan natin mga katribo. Hey, street GP boy. Man, dito tayo sa may Banalonan mga katribo. Tapos on the way na tayo ngayon ng Ordaneta. Ayan, Ordaneta. Init. Para tayong iniihaw. Man, tara na. Plus na ako. Parang si Genji na tumutor ah. Mga katribo, at konting kibot na lang at mapupunta na tayo sa Fathers and Sons mga katribo. Doon natin ipapaayos tong mags natin mga katribo. What? Ano ba yan? Gutom na ako. Hindi siya nakakalito dito man ah. Grabe ang three wheel na motor. City of Ordaneta. Huwag kang kukupal-kupal dito, mahuhuli ka talaga. Alright mga katribo, so dito na tayo. Malapit na tayo sa Fathers and Sons. Doon natin kikitain si Trupa dyan, Michael Evangelista. So doon tayo magpapagawa ng ating mags. Somewhere malapit dito, tapat ng Petron 7-Eleven. So na kaya yun? Pag may Petron na, yun na yun mga katribo. Ito na, Petron na nga. Ayun, kita ka na boy. Fathers and Sons. Fathers and Sons. Ayun. Yo, drop. First time natin magkita, no? Ha? First time natin magkita. Ilang taon na tayo magkakailangan, no? Oo. 1G pa? Oo. 5 years, ay 6 years na. Oo, nung bagong buo yung grupo. Oo. So dito na ka tayo sa may Fathers and Sons mga katribo. At eto na nga yung motor ni John Michael Evangelista. At yun nga yung gagawa ng ating mags mga katribo. So itong Fathers and Sons mga katribo ay matatagpuan nyo nga dito sa may tapat ng Petron. Dito nga sa may Nangkayasan Ordaneta. Kung may makita man kayo na maraming gulong sa harapan, eh yun na yun. At huwag kayo magpapabudol pag nagpunta kayo dito kasi syempre sobrang daming pyesa kaya dito. Dito na nga namin napagdesisyonan ni John Michael Evangelista na ipagawa nga itong ating motor. At siya na rin ang gagawa nito. At di nagtagal mga katribo at pinuntahan nga rin tayo dito ni Daniel at eto na nga siya. Pero si Daniel Kulang, hindi dapat gulong lang. Kulang ng ano. Buong... So, Ito oh. Ito magpapalit ka nito. Kasama ito. wala ganyan lang yan. Spacer sa gitna, spacer sa gitna. Hindi, ganyan lang yan para ano, hindi maputol kunyari. Hindi, para hindi mabilis maputput yung gulong. Dapat may spacer sa gitna. Ang lakas nun.
Alright mga katribo, so ito na nga, binabaklas na nga yung ating harap at yung likurang gulong natin mga katribo, at papalitan nga ito ng bearing para hindi na nga ito lumalagotok. So ito mga katribo, yung ginamit nga na bearing dito nga sa ating mags mga katribo. Ang brand nito ay SP500 mga katribo, so napakabisang bearing yan mga katribo. So ang gumawa pala ng motor natin mga katribo ay yung mga mekaniko nga dito sa may Father's Lansat. Andito pa nga si Sam D mga katribo, so shoutout sa'yo Sam D. So ito na mga katribo, nagawa na nga yung ating pangharapan na gulong mga katribo at nailagay na nga yung ating mags gamit nga yung SP500 na bearing. At sa bunod nga ikinabit nga mga katribo yung ating panglikuran na gulong mga katribo, so ginamit din dito yung SP500 nga na bearing para naman hindi na nga lumagotok kapag natatalbog yung ating gulong. At so finally nga mga katribo, so gawa na nga yung ating motor. Tingnan nyo naman kung gaano kaangas nga kapag naayos nga yung ating gulong mga katribo. So pwede na naman tayong mang long ride at harabasin nga itong ating motor. So shoutout nga pala dyan Michael Evangelista at sa mga mekaniko nga po ng Father's and Son. Shoutout po. Alright, so tapos nang naikabit tong ating mags mga katribo at pauwi na tayo. Okay naman. Pakiramdam ko mas gumaan ng konti tong motor mga katribo. Iyan ganda, ang gaan. Bawal lang humataw dahil init ang biyahe natin dahil may mags tayo sa likod. Ayusin ko pa yan. Parang gumagalaw-galaw siya. Okay mga katribo, so bibigyan ko kayo ng initial na impression dito sa RCB SP500. Unang napansin ko sa kanya mga katribo, mas gumaan talaga siya. According to John Michael Evangelista mga katribo, yung pinagkunan natin, mas magaan siya ng grams. Pero base kasi dito sa napanood ko mga katribo, halos 1 kilo yung ginaan nitong SP500 kaysa sa stock. Malayo ang pagkakaiba nila mga katribo. But still, dito sa pakiramdam habang dinadrive ko mga katribo, ibang iba. Talagang mararamdaman mo na ibang iba yung mararamdaman mo na pagdadrive mo sa kanya. Napakaangas man. Gusto ko yung performance ng motor ngayon. Hindi lang tayo makabilis kasi may mags tayong dala. So ito, gawin na tayo ngayon ng Villasis at mamimili lang tayo ng mga gulay-gulay at saka prutas ni Commander at tayo ay pauwi na. Mamaya ayusin ko lang itong kargamento natin, then doon tayo magtapos-tapos mamaya. Let's go! So dito nga mga katribo, daman nga muna tayo dito nga sa may Villasis para nga bumili ng gulay at ng prutas at pasalubog na rin para kay Commander. So mahalaga ito na magkaroon tayo ng requirements bago tayo umuwi. Yan. So ito, pauwi na tayo mga katribo at yan. Kakagaling lang natin pamili ng gulay mga katribo para kay Commander. At yan. Napakaganda ng mags natin mga katribo. So shoutout po John Michael Evangelista para sa napakalupit na deal mga katribo. Siya yung nagayos ng ating mags mga katribo. Ayan, salamat, napaka-solid. Ganda-ganda ng kulay. Yes para sa mga na-inspire ko sa vlog na ito mga katribo, konti na lang kakaroon na tayo ng RC build na tinatawag mga katribo na inspo ng motor. konti na lang yung pyesa na kailangan natin para mabuo tong RC build natin mga katribo. So yan, kung nakaabot ka man sa part na ito ng vlog natin mga katribo, please paki-comment nga dyan kung taga saan at kung kailan mo ito napanood. Yan, para naman alam natin kung saan nakakarating yung mga vlogs natin. Yes, road to 7,000 subscribers na tayo. At road to 23,000 naman sa Facebook. So yan, salamat sa pag-support ng mga katribo. Like, share, subscribe. Kita-kits sa daan. Ride safe and respect sa lahat. Babush!